Magandang araw po sa lahat ng mga guro. For today's tutorial po, let me share how to use the automated school forms 2 or SF2 ng SF Project 7. So, ang gagawin lang po natin, just click school forms 2 sa summary number 5. Then, mapapansin nyo po, nandito yung list of males and females. Then, may nakalagay po ay late enrolled, select month, drop out or transferred out and transferred in, then month. Ganon din po sa mga female. So kung meron pong late enrolled, just click lang po late enrolled, then select month, kung anong buwan siya nag-enroll. Then click din po ang transferred out kung meron man, or transferred in or drop out. Transferred out, kailan siya nag-transfer. So natin December, so ganyan po. Then same din po sa gagawin natin sa female. Then kapag natapos na po yung pag-confirm ng late enrolled and transferred out or transferred in, diretso na po tayo sa pag-provide ng mga details po ng school and number of learners. So kailangan po i-provide ito from school name hanggang section, then from total number of male at hanggang LIS coordinator. Kailangan na-complete po ito. Then once na na-complete na po, yun na po yung time na pipili na po tayo ng month. Halimbawa, for the month of October. So dito po, ito na po yung SF2 ng senior high school. Dito po sa taas ay pwede tayo mamili kung first semester ba or second semester. Then ang month po ay automated na po ito nag-adjust. So, ngayon po, tingnan mo natin sa baba. May auto-compute na rin po dito sa summary. Then, once na po na na-fill up po natin yun sa input data, magkakaroon na rin po ito ng change na rin po. Sa function naman po ng automated SF2, lahat po ng mga vacant sheets dito ay pwede natin i-hide through the use of hide show vacant sheets. So click lang po natin ito, then hintayin na hanggang matapos niya i-hide ang mga vacant sheets. Hintayin lang po natin. Okay, tapos na. Ang next na po na gagawin natin ay maglalagay na po tayo ng late or absent. So halimbawa si De La Cruz Juan Albimo, absent siya ng 16. So click lang po natin yung arrow down, then select po natin yung A para po sa absent. Once po na nag-absent na po yan siya, automatic naka-X na po yan. Then select lang po itong mga numbers or dates kung kailan po siya nag-absent. Ngayon halimbawa po, holiday ng 10 sa October. So meron din po itong function na add holidays. Click lang po natin ito. Then select po natin yung October at select po natin dito yung holiday sa 10. Then balik po tayo sa input data. Click po natin ang October month. Yung mapansin mo po na nagpula na dito sa 10. Ibig sabihin po, holiday ito. Then, magbabawas na rin po yung total number of days na present ng student. Then, dito po, hindi na rin po siya included sa number of male na pumasok. Kasi holiday sa 10, kaya wala po entry ang mga bata dito. Auto-complete na po ito. Ang gagawin na lang talaga is maglalagay tayo ng holiday or ng absent, late, or cutting class. So, kung gusto naman natin tanggalin, select lang po yung delete, tapos sa holiday, then tanggalin lang po natin yung holiday dyan. Balik tayo dito sa data, then select month, and print na po. So auto-complete na po dito, wala na po ito dito gagawin.
ganun po ang paggamit ng SF2. Kung meron pong nag-transport out, click lang po itong hide show para ma-hide na po yung transport out. At yung name po yun po, so yun lang po yung number nila dito ay hindi ano po sisira kapag nag-hide po kayo ng transport out. Same din po sa transport team. Kung gusto namang ibalik sa dati, click lang po yung hide shows. Then hintayin po na bumalik siya at may show yung lahat ng total numbers. Hanggang 45 po ito yung max po nito. 45 male and 45 female. So, ngunit na po i-contact si admin pagdating sa date dahil after 1 school year po, nag-change naman po itong month ito and date. Automatic po ito nag-change. So, ganyan po kaganda ang lesson na po yung trabaho ni teacher from including grades, including data, and from preparing school for student. So, the same din po ito yung process pagdating sa junior high school naman. Same process lang po yan sila. So, that's all for today. Sana po ay nagustuhan ninyo ang bagong tutorial natin pagdating sa paggamit ng automated SF2. So, thank you and God bless.